Welcome to our C++ programming tutorial part 1. So, dito sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-program sa C++. So, umpisahan natin yan sa pinaka-basic ng C++ programming. At the same time, para ito sa mga estudyante na gusto mag-advance learning or gusto matuto agad sa C++, and para din ito sa mga students na napag-iwanan sa lesson nila sa C++ o kaya naman hindi nila naintindihan yung lesson nila sa C++. So sana ma-deliver ko na mas maayos at mas maintindihan nyo dito sa video na ito. Para din po ito sa mga tao na gustong matuto sa programming at sa mga gusto rin na matuto ng iba't ibang klase ng programming language. So sa ngayon, umpisahan natin yan sa C++ programming. So, umpisahan natin muna sa pinaka-basic. So, kailangan, kapag magpo-program tayo sa C++, o kaya naman sa iba't ibang klase pa ng programming language, unang-una nating dapat malaman at maintindihan is yung syntax ng programming. So, sa C++, nag-uumpisa lagi yan sa line 1. Actually, sa ngayon, line 2 siya. Kasi yung line 1 ko, nilagyan ko ng comment as our C++ programming tutorial. But it's not actually, di naman siya standard. Okay? So, nag-start lagi yan sa hashtag include IOStream. That is the header of our structure. So, tawag natin dyan is header na kung saan nagtatawag tayo ng library. Ano ba yung library? From this hashtag include, sa C++, tinatawag niya yung isang library na kailangan niyang i-include doon sa program. For example, on this part of our video, ang tinawag natin is IOStream. That is the basic input-output of C++. Meaning to say, gagamit tayo ng mga basic input and output ng C++. And then, we will be using the namespace std, wherein gagamit tayo ng standard na input-output pagdating sa C++ programming. Then, we will be having our main function. So, in main, yan. Then, meron siyang curly bracket as our opening bracket. And sa dulo niyan, meron siyang closing bracket that signifies the blocks. Ibig sabihin, code blocks na kung saan kapag naka-enclose yan sa opening and closing curly bracket, yung nasa loob nun, yun yung pinaka-code na kailangan natin i-execute. So, yun lang yung pinakasakop niya na code. So, meron din tayong tinatawag na return 0 just in case na mag-run yung program. Lagi siya magre-return to 0 in order to pause our program. Kasi kung wala tayong return 0, it's either magko-close yung program o kaya naman is patuloy siya na magbibigay ng output na continuous output. Okay? So, for example, dito, gusto nating magbigay ng output or mag-display ng output or isang text output. For example, gusto mo makakita ng output, paano nga ba yun pagdating sa C++? So, gagamit tayo ng syntax na cout. And then, ang syntax na yan, meron siyang cout, dalawang less than, and then, double quote, then, meron tayong semicolon. Semicolon signifies the end of our line. So, meaning to say, if nasa line 5 tayo, kapag may nakita tayo na semicolon, that is the line separation of our code. So, meaning to say, pwede ka na mag-enter dun sa line 6 to continue your code. So, semicolon just simply signifies the end of our line. So, sa gitna ng double quote, dyan tayo pwedeng mag-provide or maglagay ng output natin as a text. Kasi kapag naka-enclose yan doon sa tinatawag nating double quote, we are trying to display a string data type. So, ano ba yung data type?
So, ang data type, ito yung mga types of data sa loob ng computer na kung saan naka-classify sila into different format. For example, ang string. Dahil first time pa lang naman natin sa video na to, gagamit tayo ng string. Ano ba yung string na data type? Ang string data type is a text format na output. For example, hello world. Yan. Sa computer kasi, meron tayong iba't ibang klase ng data, ng format or type of data. Meron tayong numbers, meron tayong letters, tama? So, meron din tayong mga pictures, meron tayong mga image, meron din tayong mga audio, meron din tayong mga video. So, meron tayong tinatawag na iba't ibang klase ng format of data. So, dito sa C++ programming, since ang mga output natin is more on letters, more on numbers lang muna, ang gagamitin muna natin is yung string, which is yung hello world. Okay? Yun yung string example natin na data. So, bakit nga ba sa programming, laging hello world ang una nilang ginagawang example as our output? Or bakit nga ba hello world yung ginagamit nila para matesting nila kung umaandar yung program? For me, it is simple na this is the analogy. Parang kapag pinanganak ka sa mundo, parang welcome ka nila. So, welcome to the world. So, sa programming, parang ganun din. Na yung hello world, once na na-provide mo na yung output, parang ginigreet mo lang yung world na hello. And try natin kung ano ba yung magiging output. So, run. Ayan. So, lumabas yung hello world. So, ibig sabihin, wala tayong error. As long as na nagkaroon tayo ng display, okay, napakita natin yung output na gusto natin makita, ayan, possible na wala tayong error. Pero hindi lahat ng display is tama. Minsan nagkakaroon din tayo ng display pero nagkakaroon pa rin tayo ng error or di natin alam meron pala tayong error behind. Okay, tsaka natin pag-aaralan yun kapag malalim na yung understanding natin sa C++. Okay, so here, for example naman, nagkaroon tayo ng error. Ano ba ang mangyayari? Ano ba ang response sa atin ng C++? Actually, I am using an online C compiler. So, pwede nyo itong i-search sa Google or sa mga browser ninyo. Yung Programmis is a programming compiler. Pwede siya sa C, C++, and other programming languages. Okay? So, try natin ngayon na tinanggal ko yung semicolon. Ano kaya ang magiging output natin? So, as you can see here, may message, error, at ang sabi, cout hello world, meron daw tayong error na expected semicolon before return. Line 5, as you can see here, line 5 before return. Ito yung return natin. Yan. Before return, nasa line 5 daw. And then, expecting semicolon. So, ito naman ang kagandahan ngayon sa mga IDE or mga ginagamit na pang program or mga platforms na ginagamit natin for programming. Nagbibigay na sila ng tinatawag nating suggestive instruction and error message na kung saan madidetect natin yung mga error at kung anong line nandoon yung mga error. So, for this one, tinignan natin at nalaman natin na pag nagkaroon tayo ng error, sasabihin sa atin kung anong part at anong line at anong error yon. Okay? So, that is the hello world.